Hello, Kathleen fans! So ito na nga ha, bago natin dito tackle yung best dressed of the night sa Star Magic Ball mga kasombreros ay marami ang nagtatanong at saka napapaisip ko nga nakatanggap nga ba ng invitation si Pops Alden para dumalo sa Star Magic Ball nga nakaginap kagabi mga kasombreros, kasi sina Maine Mendoza umattend si Maine Mendoza no? Kasama syempre ang kanyang husband na si Arjo Atayde. Tapos may ganap din dito si Ma'am Catherine sa after ng party mga kasombreros, na kung saan ay nakita siyang sumayaw no, kasama si Darren Espanto mga kasombreros no. Tapos syempre no, nakikihalubilo, and then marami ang nag-aabang kung nagkita at saka nag-usap ba si Ma'am Catherine at saka si Sir DJ. So wag niyo na pong asahan no na may ispatan silang dalawa, kasi parang nadala na talaga si Ma'am Catherine mga kasombreros. So yun no, sa akin po, para sa point of view ko nakatanggap naman ng siguro si Pops Alden ng invitation from Star Magic, kasi mahal na mahal ng Star Magic family si Pops Alden, kasi nga di ba hindi naman siya kukuning artista ng Star Magic at saka Star Cinema kung hindi siya mahal ng ABS-CBN mga kasombreros na gumanap bilang Ethan sa Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again mga kasombreros. So yung ABS-CBN management mismo ay mahal na mahal si Alden, at sino ba naman ang hindi nagmamahal kay Alden sa sobrang bait at saka generous ng taong halos lahat, kahit mga vloggers at saka mga influencers na nakakasama niya minsan sa mga events, nakikita ko talagang game na makipagbiruan, makihalubilo at saka makisocialize mga kasombreros itong si Pops Alden. So hindi siya power tripper, hindi siya iniisip na ganito na ako, billionaire na ako, box office king na ako. So hindi po. So nakatanggap naman siguro, pero grabe lang talaga yung schedule ni Pops Alden mga kasombreros, na sobrang busy no. Umattend siya ng birthday nung parang may-ari ng Mr. Feast Ice Tube na bagong franchise nga niya mga kasombreros, na nagpa-cake siya. Pero syempre hindi niya ito sinabi. Ang nag-mention pa dito mismo ay nagpasalamat yung may-ari po mga kasombreros. And then parang parang ang dami niya nagkaroon pa siya ng recent interview with parang random interview with Ma'am Gladys, pero hindi ko alam kung bakit sobrang formal siya dito no. Napapaisip din ako baka may iba siyang pinuntahan mga kasombreros. And if I'm not mistaken, parang myriad corporate events yung kanyang pinuntahan mga kasombreros, maliban sa birthday nung may flower nga mga kasombreros. And then isa pa sa kanyang Instagram story din po ay ito no, gusto niya sana nagre-request siya na sana i-follow po yung myriad corporate events or corp events mga kasombreros sa Instagram. Sabi niya dito ay follow us guys no, sabi sa kanyang Instagram story. And then isa sa mga dito yung parang yung worship songs na kinakanta yung gusto niya na i-post sa kanyang story mga kasombreros ay yung Oceans na Where Feet May Fail ng Hillsong United ni Taya Smith po, na sobrang gusto ko rin po itong mga kanta nila kasi worship song. So konti na lang talaga maging Christian na talaga, at saka parang fully na ito si Pops Alden, parang pwede siya maging pastor or maging pare mga kasombreros. So sa sobrang bait niya at saka maka-Diyos mga kasombreros. And then si Small Loudie no, sikat na sikat po ito at saka mayaman itong si Small Loudie na influencer at saka businesswoman po, ay may picture din po no, kaya box office queen kagabi. Sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito lalo na po si Miss Small Loudie rin po mga kasombreros. And then ito, top 10 na pinaka magandang damit mga kasombreros. Ayon sa Cosmopolitan ito pinaka una or number 1 po para sa kanila ay si Ma'am Ann Curtis. Pangalawa po si Ma'am Catherine, tapos pangatlo si Julia Barreto, tapos si Janine, tapos si Janela Salvador. Tapos sa preview.ph naman ay number 1 nila si Nadine Lustre na best dressed of the night. Pangalawa si Janine Gutierrez, pangatlo naman si Ma'am Ann Curtis, tapos pang-apat si Kyla Estrada,
pang-5 si Bini Mika, tapos pang-10 dito si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Ayon naman yan sa preview.ph, mga kasambreros. Pero para sa akin ay although yung kay Nadine Lustre, napakaganda rin po talaga nun. Salut tayo dun sa may designer, mga kasambreros. Pero para sa atin, syempre, ang best dress, no? Kasi parang nag-giveaway na rin sila kasi ilang taon na rin na tinatanghal at saka awarded si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So, abang-abang pa tayo sa ating Kathleen items or sa ating Kathleen updates, mga kasambreros. Hindi ko pa sure kung meron pa tayong mamaya, pero baka bukas na marami, mga kasambreros, no, tinitipon lang natin. Alright, so naman po sa ating Kathleen items sa ating Word of God. Sobrang ganda po nito. Nehemiah 19 or 9:20. Babasahin ko po muna sa Tagalog. Nehemiah 9:20. Pinatnubayan mo sila, referring to the Israelites, ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatiduhaw. Sa English naman po, you gave your good spirit to teach them. You did not keep your bread from heaven, from their mouths, and you gave them water when they were thirsty. So ang Nehemiah 9:24, mga sombreros, ay nagpapakita rin po ng everlasting or enduring faithfulness and compassion or awa ng ating Panginoon towards the people of Israelites na kumbaga pa ay chosen people niya po, mga sombreros, no? Ang kwento kasi dito ay nasa wilderness sila nung time na kinuha sila from Egypt kasi nga ginawa silang alipin for how many years, mga sombreros. And then they were led by Moses pabalik dun sa Canaan, sa promised land, mga sombreros ng Panginoon. So habang nasa travel ay may mga times na nawawalan ng pananampalataya, hindi nananalig at hindi naniniwala ang mga Israelita. So nagrereklamo sila. So ang sabi ni Nehemiah dito ay binigay niya at saka pinadala, no, he let his Holy Spirit, good Spirit, to teach them and to guide yung mga Israelita, mga sombreros. And binigyan pa sila ng pagkain na nagmula sa heaven. No, pagkain po ng mga anghel, mga sombreros, ang mana. So kung merong pagkain material dito sa mundo, may tinapay for example, doon po sa heaven ay meron tinatawag na mana. So yun po yung grabe, no? Full of mystery talaga ang ating Diyos at ang Biblia, mga sombreros. So yung eksena ng Nehemiah 9:20 ay yun nga, no, nag-take place siya sa wilderness na kung saan po ay ang mga Israelita ay led by Moses papunta sa kumbaga pa sa lupang pangako. So ito yung kumbaga pa parang paggunita, no? Si Nehemiah kasi how many books na or how many generations na namatay na yung kumbaga pa yung mga time ni Moses, namatay na sa Exodus and then Nehemiah. So nirecount, no, inalala ni Nehemiah, prophet Nehemiah, yung ginawa ng Diyos sa kanyang mga tao. So para siyang malungkot na alaala, no? Poignant prayer of confession and worship yung mga na-mention dito ni Nehemiah or Prophet Nehemiah, mga sombreros. This chapter serves as a statement or testament to God's faithfulness despite the people's recurrent disobedience. So kahit na paulit-ulit silang nag-disobey, hindi sumusunod, nagpapasaway sila, mga sombreros, ay kumapa yung faithfulness at saka yung enduring love and compassion ng Diyos ay inalala ni Nehemiah, mga sombreros. And the verse itself shines a light on God's unwavering provision and guidance throughout the Israelites' arduous journey through the wilderness. And grabe, no, ngayong araw ay magpapasalamat tayo kasi na-approve na ulit tayo ni YouTube po, no, kasi ilang buwan po tayong walang ads. Kung kaya sa awa ng Diyos ay baka makasahod na tayo next month, mga customers, or after 2 months. So sabi niya nga dito, no, you gave your good spirit to instruct them. So a phrase, ito yung phrase na kumbaga pa nagre-resonate, no, nagma-magnify at nagre-remind sa atin ng divine guidance and underscores the Holy Spirit's role in leading and teaching the Israelites. And ganun din po sa atin, mga kasombreros. Sa ating buhay po ay we need the Holy Spirit. So parang yung kabutihan ng Diyos, gaya ng sinasabi ng Biblia, consistently reminding us na yung kabutihan ng Diyos even from the time of the ancient people sa Biblia down to how many generations sa time ni David,
and then sa ating generation and even to the next generations na darating pa, ang Diyos po natin at ang kanyang Espiritu at saka si Jesus Christ, they are forever po, no? Kung kaya yung Holy Spirit niya, yung guidance niya, this is a reminder para sa atin na ang Diyos po natin ay mabuti. His compassion, His faithfulness, His love, His mercy, and His provision sa atin, nagpo-provide siya sa atin araw-araw, ay consistent po yun. Tayo lamang po ang inaantay ng Diyos, no? Ang application natin dito sa ating buhay ay kagaya ng mga Israelites na denied sila ng Panginoon, no? Ginabayan ng Panginoon sa wilderness na kung saan ay sa ilang, no? Sa disyerto. Let us also trust God's Spirit to lead us through our own challenges. Let's rely on His unwavering faithfulness and provision in our lives. Will you choose to earn or to lean on His guidance as you navigate your own journey? So pipiliin natin mga kasambreros yung guidance ng Panginoon because His guidance is always perfect. Nagkakamali tayo, but sometimes that doesn't mean na titigil tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. That's actually a manifestation or a proof na mas lalo tayo magtiwala sa Kanya because our ways are not perfect. His are perfect. Alright, sin lamang po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, our God of provision, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.